Kim POV. Kasama ko ang kambal sa aming mahabang biyahe. Napupuno ng puot ng aking puso. Hindi ko maatim na hindi lang sa akin kayang gumawa ng kawalang hiyaan tong si Nicole. Pati sa sarili niyang anak ay kaya niyang gawin ng ganitong klaseng kabubuyan. Galit na galit ako sa aking kinauupuan, nagtitimpi at nais na madaliin ang paglapag ng aming sinasakyan. Love, mag-relax ka. Baka mabinat ka. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makuha natin ang kustodiya ni Ava. Hindi ko din kayang tingnan ng bata na lumalaki sa ganong klaseng lugar. Sabi sa akin ni Jacob, inabutan niya ako ng isang baso ng tubig upang huminahon. Galit na galit kasi ako kay Nicole. Nanginginig ang kalamnan ko sa sobrang inis at galit. Salamat, love. Sige, susubukan kong huminahon. May balita na ba sila kung saang lupalop na punta si Nicole? Tanong ko naman kay Jacob. Wala pa, love. Hirap daw matunto ng mga investigador, sabi ni detective. Mukhang may nagtatago dito malaking tao. Sinubukan nilang pasukin ang kasa na sinasabi ni Gabriel. Kaya lang mahigpit ang seguridad dito. Hindi din naman nila mapasok to ng bastahan hanggat walang lumalabas sa search warrant mula sa korte. Hayaan mo, paglapag natin ay pupuntahan kaagad natin sila, detective. Sagot naman niya sa akin. Yang si Nicole, manang-mana sa ina niya. Dapat sa mga yan, hindi binibigyan ng anak. Naggagalaiting sabi ni Mami Aurora. Di bali, Mami, gagawin ko ang lahat makuha lang si Ava. Sagot ko naman. Hindi namin maaatim na makita mga larawang sinend sa amin ni detective na mayat na to kumpara noong nakasama ko pa to. Ang dungis-dungis at mukhang hindi pinapaliguan. Mapapansin din ang mugtong mata ni Ava. Siguro iyak na to ng iyak. Napag-alaman din namin kay detective na iniiwanan to mag-isa ng kanyang taga-alaga, kilalang user sa kasa. Pinakita din ng asset ni detective ang itsura ng paligid ng tinutuluyan ni Ava. Para tong hindi silid ng isang tao. Nagkalat ang mga maruruming pinggan sa lababo. Napapalibutan din ng session area ang tinutuluyan ng bata. Sabi pa ni detective na maaaring nalalanghap na ng batang usok mula sa marijuana at droga dahil kahoy lang ang pagitan ng mga silid dito. Kung magtatagal sa ganoong lugar si Ava, ay sigurado mabubuyo din to at gumamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya naman na malaman namin to, ay napagdesisyonan ko agad na umuwi ng Pinas at i-rescue ang bata sa pangit na mundong kinasasadlakan nito ngayon. Makalipas ng ilang oras at lumapag na din ang eroplanong sinasakyan namin. Naghiwalay na kami ng destinasyon nila, Mami. Humalik lang ako sa kambal at sumama na ako kay Jacob para magtungo sa humpilan ng pulis kung saan sasabihin ang plano para sa raid na isasagawa nila. Love, kailangan tibayan mong loob mo. Kung sakaling nandun man si Nicole, dapat buo ang loob mong harapin siya, okay? Bili ni Jacob sa akin. Oo, love. Susubukan kong hindi ilabas ang galit ko sa kanya. Hi, Jacob. Nakipagkamay na ang team ng NBI na nakatalagang sumugod sa kasa. Nakakuha na kasi sila ng search warrant mula sa korte. Ito si Mr. Sandoval, ang head ng ating team na magkoconduct ng raid. Miss Kim, nais lang naming ipunawa sa inyo na kailangan yung tibayan ng inyong loob at huwag kayo makikipag-interfere sa ating isasagawang raid. Hindi kasi natin alam kung anong kakaharapan natin. Maaaring may mga baril ang tauhan ng landlady dito o dili kayo mga nagsasession. Madami tayong makakabagang tao dito. Para mas mapabilis at hindi kayo mapahamak, hinihiling ko, sasakyan na lang kayo ng NBI manatili. Makikita nyo din naman ang buong kaganapan sa loob nito. Lahat kami ay may bodycam, kaya naman maaari nyong mapanood ang lahat ng mangyayari sa loob. Pag-briefing sa amin ni Colonel. Opo, Colonel, naintindihan ko. Pero sana hindi masaktan si Ava. Pahabol kong sabi sa kanya. Si Nicole, Colonel, nakita na ba siya? Tanong ko naman sa kanya. Sa huling report kasi sa akin, ayon sa survey hindi nila natagpuan si Nicole. Kagaya ng sinasabi ni Gabriel, hindi na to makontak. Sinubukan ding i-trace ang kanyang lokasyon, ngunit hindi taga to makita. Sagot pa niya sa akin. Pasensya na, Miss Kim. Kailangan na naming tumulak sa lokasyon na yon upang mabawi na ang bata. Kada segundo ay mahalaga sa amin, lalo na't may batang nakasalalay para sa operasyong to.
Pagmamadali ni Colonel. Sinuot na nila ang gear nila, gayon din sa amin ni Jacob. Para sa seguridad namin, ay pinagsuot din kami ng mga to ng safety clothes. Pumesto na kami sa loob ng van na nagmo-monitor ng daan na tatahakin nila Colonel. Nakasuot ang mga to ng earpods at nakikinig sa instruction na nagmumula sa control room. Kasama ko si Jacob na nanonood sa telebisyon sa loob ng van, kung saan naroroon ang control room. Matyaga naming binabantayan ang bawat galaw na gagawin ng mga sangkapulisan. Hindi lang kasi NBI ang gagawa ng operasyon, kasama ng mga ito ang drug enforcement. Dahil malaking isdang huhulihin ng mga to ngayon. Hindi lang din droga ang pake nila, pati na ang human trafficking na nagaganap sa loob ng kasa. Naghihintay na lang ang mga taga-NBI at PDEA sa go signal mula sa mga asset nilang nagpapanggap bilang mga buyer. Matindi ang kalabog ng aking dibdib. Unang beses ako makakita ng ganitong eksena na sa buong buhay ko ay hindi ko inisip na maaari kong pagdaanan. Dahil sa pelikula ko lang ito napapanood. Natatakot man ay tinatagan ko ang aking loob. Naramdaman ko ang pagpigas sa aking kamay ni Jacob na makita niyang grabe ang aking tensyon. Tinulungan ako ng aking asawa na huminahon. Go! 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 Nagsimula nang pumasok ang mga alagad ng batas sa loob ng kasa. Na matanggap na nila ang signal na kanilang hinihintay. Nakakatakot ang aming mga naririnig, mga palitan ng putok ng armas. Isa-isang sinipa ng mga to ang mga silid sa loob ng kasa. Na-rescue ng mga pulis ang nasa mahigit na 20 na minor de edad na ginagawang parausan ng mga lalaki nagtutungo sa kasa. Pagsipa nila sa silid, kung saan huling natagpuan si Ava, ay nakita nila ang bata na nasa isang sulok, iyak ng iyak, nakatakip ang kanyang mga tenga, at sobrang takot na takot sa kanyang mga narinig at nasaksihan. Sobrang nakakadurog ng pusong eksenang yon. Humilig ako sa dibdib ng aking asawa at humagulhol ng pag-iyak sa sobrang awa kay Ava. Inaalo naman ako ni Jacob. Narinig na din namin ang pagradyo ni Mr. Sandoval. Mr. Sandoval, nakuha na po namin ang bata. Roger, sabi ni Mr. Sandoval. Maraming salamat Mr. Sandoval. Mag-iingat kayo sa inyong paglabas. Sagot naman ni Jacob sa kanila. Love, kawawa naman si Ava. Hayop na Nicole yan. Napakawalang hiya talaga. Anong ginawa niya sa bata? Naiinis kong sabi. Huminahon ka, love. Importante nakuha na nila si Ava. Sabi naman ni Jacob. Huwag ka magpaka-stress. Ilang weeks ka palang nanganganak. Baka kumapano ka. Naghihintay pa sa atin ang kambal. Pagpapaalala niya sa akin, walang tigil ang palitan ng putok. Ayaw sumuko ng mga taong naabutan sa kasa. Nakita din ng isang grupo ng mga armadong kalalakihan na walang habas na nakikipagpalitan ng putok. Mayroon silang isang malaking politiko na pinoprotektahan at isang babae na nakatago. Nahagip pa sa kamera ang pagpupumiglas ng babaeng to. Kahit pa nakatakip sa mukha niya ang buhok niyang gulong-gulo, ay nakakasiguro kung sinikul yun. Hindi ko maintindihan. Nasa iisang lugar lang pala sila ni Ava. Bakit hindi na kinupkup ang kanyang anak? Dan, nakatakas ang main target natin. Inis na sabi ni Mr. Sandoval sa report na binigay sa kanyang mga tauhan. Hindi ko kayang tingnan sa kamera ang mga bangkay ng mga nakipagpalitan ng putok na nakahalandusay sa sahig at nadadaanan ng mga to. Mabuti na lang at marunong sa batang kumapit kay Ava. Kinausap niya to at pinakpikit upang hindi makitang gulo na kanilang dadaanan. Ilang minuto lang ay nakita niya sa kamera ang paglabas ng building ng tauhan ng NBI na karga-karga si Ava. Nanakbo akong papalapit sa bata. Awang-awa ko sa itsura ni Ava. Ang laki ng binagsak ng katawan nito at napakadungis. Nakakalat din ang sipon sa kanyang pisngi. Ibang-iba na to sa Ava na inalagaan ko noon. Nagmamadali na kaming dinala ang bata sa ambulansya na nakaabang sa labas ng kasa. Ilapitan to ng first aid pero walang tigil to sa kakaiyak. Tita Kim, ang bad nilang lahat. Ayun na po akong iiwan ulit dito. Tita, ang bad nila. Pati si Mami ang bad niya. Halos hindi na makahinga si Ava sa sobrang kakaiyak. Hinahaplos-haplos ko ang buhok nito. Nais kong pigilan ng umiyak sa harapan ng bata. Ngunit kusang tumutulong aking luha. Hindi ko maiwasang hindi maiyak
sa naabutan kong sitwasyon ni Ava. Napakawalang kwentang ina ni Nicole. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Ava. Huwag ka mag-alala, Ava. Hindi kita iiwan ni tita. Sasamahan ka namin ni Tito Jacob at Tito Gabriel. Pag okay ka na, makikita mo ng cousin mo sila Maverick at Madison. Huwag ka nang umiyak. Nandito na si tita. Tahan na. Hindi kita iiwan, promise. Sabi ko kay Ava. Malambing ko pa tong hinahalikan sa kanyang ulo. Yumakap sa akin si Ava. Inaantok na to sa sobrang pagod ng kakaiyak. Ilang minuto lang din ang nakalipas at dumami na ang taong nakikipag-usosyo sa paligid. Nakita ko namang sumisigaw si Gabriel mula sa hanay ng mga netizen na nasa labas ng kordon ng mga pulis. Ate! Kinakaway niyang kanyang kamay. Sige, papasukin niyo. Utos ni Colonel sa kanyang mga tauhan. Lumapit si Gabriel sa amin. Ava, nag-aalala si Tito sa'yo. Sabi ni Gabriel habang nakayakap siya sa bata. Gabriel, bumulong ako sa aking kapatid. Nakita namin si Nicole, may mga armadong lalaking tumangay sa kanya. Huwag na sana makarating kay Ava ang totoong nangyari. Hayaan muna nating malampasan niya matinding trauma tulad ng pangyayaring to. Pag lumaki na siya, saka natin ipaliwanag ang sitwasyon sa bata. Sumang-ayon naman sa akin si Gabriel. Sinakay na sa ambulansya si Ava. Hindi ko naman siya iniwan hanggang makarating sa ospital. Samantalang si Jacob at Gabriel ay nakasunod lang gamit ang mobile car ng mga pulis. Agad din nalapitan ng doktor ang bata upang suriin to. Habang nasa loob ng emergency room si Ava, ay mayat maya din ang dating ng mga sugatan tao ng NBI. Hindi ko iniwan si Ava at nakakapit lang siya sa aking kamay. Takot na takot tong maiwan ulit at mapunta sa kamay ng masasamang taong yon. Sige na baby, matulog ka na. Dito lang si tita sa tabi mo. Hinahaplos-haplos ko ang kanyang ulo. Nang makatulog na ito, ay siya namang buhos ng aking emosyon. Ramdam ko ang trauma na dinulot ng pangyayaring to para sa bata. Love, sana'y malampasan ka agad ni Ava nangyaring to. Walang tigil ang aking pag-iyak. Tutulungan natin siya makalimutan na masalimuot na araw na to. Sagot naman ni Jacob. Salamat love. Mabuti tagi maagap tayo. Baka napano ng bata ko na huli pa tayo. Sabi ko pa sa kanya. Hinayaan muna namin makatulog ang bata. Pinaalis ko naman si Gabriel upang ibili si Ava ng mga damit at gamit. Nag-order na lang kami ng pagkain ni Ava para pagkagising niya ay makakakain na to kaagad. Inadmit siya sa ospital ng isang araw para masuri ang kondisyon ng bata. Nais din namang investigador na kausapin siya sa oras na magising to. Isa to sa mga proseso upang makuha namin ang buong kustudiya niya. Sa tulong ng kaibigan ng judge ni Jacob ay mapapabilis ang lahat. Tinawagan ko muna sila mommy para kamustahin ang kambal. Kahit na ayos na ang mga to, ay nakakamiss naman ang mga ito. Hindi ko lang din maiwan si Ava dahil nangako ko sa bata na hindi ko siya iiwan. Kaya naman gusto ko makikita niya ako pagmulat ng kanyang mga mata. Mami, kamusta po ang kambal? Tanong ko kay Mami Samantha. Okay naman sila, eto natutulog na. Kamusta na si Ava? Nakuha niyo na ba siya? Tanong ni Mami sa akin. Opo Mami, kaya lang nandito kami sa ospital ngayon. Pina-admit siya ng doktor para masuri. Sobrang traumang inabot niya. Nangiyak-ngiyak kong sabi. Habang halos bumubulong na lang ako sa pagsasalita na nakatingin kay Ava para hindi tumaantala sa kanyang pagpapahinga. Mga anak, huwag yun na munang intindihin si Maverick at Madison. Sa amin muna titirang kambal. Ako munang bahala sa mga apo kong to. Sabi naman ni Mami Samantha. Nag-volunteer din si Mami Aurora na maghalinhinan sila sa pagbabantay sa kambal. Dahil sa dami ng iniinom kong gamot, hinunto ko muna ang pagpapabreastfeed ko sa kambal, kaya walang problema kung iwanan man namin sandali ang kambal. Salamat Mami, Daddy. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo sa tabi namin. Sagot ko naman sa kanila. Hays, mabuti na lang din at dumating sa amin ang kambal. Kung nagkataon, sa sobrang stress ko baka napano na ako. Sabi ko pa kila Mami. Siya sige, asukasuhin niyo muna si Ava at kawawa ang bata.
Napakawalang kwentang ina ni Nicole. Kahit ako'y na-high blood sa kanya. Balitaan niyo kami sa mga mangyayari ha? Sabi pa ni Daddy Alfred sa akin. Okay po Dad, ihalik niyo ako sa kambal ha? Bukas ng umaga uuwi na din kami. Kasama namin si Ava sa bahay. Sagot ko naman. Makalipas ng ilang oras ay nagising na si Ava. Agad tong tumayo at tarantang nagpunta sa sulok. Nagulat pa ako nang bigla ito nagbulhit ng iyak. Takot na naman to. Aba, baby, andito si tita. Niyakap ko siya at inalo. Hinalik-halikan ko siya sa kanyang ulo. Walang tigil sa pagtulo ang aking mga mata. Habag na habag ako sa bata. Tumingin to sa akin at yumakap na mahigpit. Huwag ka na matakot, hindi kita iiwan. Hindi ka na namin iiwan nila Tito Jacob mo. Sabi ko pa sa bata. Hinihinahon ko ang aking sarili. Tininan ko to na mata sa mata. Pinunasan ko ang kanyang luha. Diba si Tita Ganda kapag nangako tinutupad? Diba Ava? Paglalambing kong tanong sa bata, tumigil na to sa pag-iyak. Opo tita, basta huwag niyo na po akong ibabalik sa lugar na yon. Pagmamakaawa niya sa akin. Hindi na talaga Ava. Sasama ka na kay Tita Ganda. Sasakit tayo ng airplane. Di ba gusto mo yun? Bukas paglabas natin dito, bibili tayo ng madaming toys. Kahit anong gustuhin mong bilhin, bibilihin natin. Kaya magpalakas ka na ha? Sabi ko pa sa kanya. Tumango lang sa akin si Ava. Tahimik nung naupo sa akin tabi at sinubuan ko siya ng Jolly Spaghetti at Chicken Joy. Jacob POV. Tahimik lang ako nanonood sa eksena sa pagitan ni Kim at ni Ava. Awang-awa ko sa sitwasyon nito. Hindi ako makapaniwala sa kayang gawin ng kinikilalang kapatid ni Kim. Napakalayo ng ugali nito kumpara sa aking asawa. Malalaman mo tagang hindi sila tunay na magkadugo. Si Kim ay mapagmahal na asawa at ina sa aming mga anak. Marunong magpahalaga sa kahit na sino malalapit sa kanyang puso. Tinawag ko si Judge Hernandez para tanungin kung paano mapapabilis ang proseso ng pagkuha ng kustudiya ni kay Ava. Lumayo ako sa kanila magkita upang makausap ko ang maayos si Judge. Hello Judge, si Jacob to. May gusto lang akong ihingi na pabor sa'yo. Kung maaari lang sana. Pambungad kong sabi. Siyempre naman Jacob, kahit ano sabihin mo lang sa akin. Sagot naman nito. Siguro nabalitaan na yung raid na nangyari sa kasa sa Manila ngayong araw. Isa ang pamangkin ni Kim sa mga nakuha mula sa kasang yun. Magsi 6 years old pa lang to. Iniwan na siya na kanyang ina sa taas habang siya ay nagtatrabaho sa kasa. Ang gusto ko sanang malaman, ano maaari naming ikaso sa ina ng bata at kung paano namin makukuha ang buong kustudiya ng bata. Tanong ko kay Judge. Napanood ko nga ang balita tungkol dyan. Kinakalungkot ko nangyari para sa bata. Pamangkin pala yun ng misis mo? Sa totoo lang Jacob, malaki ang magiging laban nyo at kaya nating padaliin ang proseso. Kung gusto nyo, ay mag-file na tayo ng case against the mother. Unang ground niyang nalabag ang moral being ng bata. Pangalawa, ay ang mistreat sa bata. Hindi nyo nakakailanganin ang mag-hearing since absence naman ang other party, kaya siguradong full custody ng igagrant sa inyo ng korte. Madaming nilabag ang ina nito. Maaari din siyang kasuhan ng child abuse dahil sa ginawa niyang pagdala sa bata sa isang lugar na hindi angkop na tirahan ng bata. Sabi pa niya, sige Judge, gawin natin kung ano makakabuti para sa bata. Hindi natin po problemahin tungkol sa kabayaran. Tamang-tama din at nandito ang mga investigador. Maaaring gamitin tong ebidensya para sa kasong isusumit namin. Sagot ko naman. Okay Jacob, ipapadala ko agad ang kopya ng isusumit ko mga kaso laban sa ina. Pero kakailanganin mong pumunta sa humpilin kasama ng iyong attorney para mag-file ng full custody case. Sisiguraduhin mong dalhin lahat ng ebidensya at once submitted na to, huwag ka mag-alala, ibababa ko agad ang desisyon nito. Legally, pwede kayo maging magulang ng bata. Sagot pa niya. Nagtapos ang aming pag-uusap ni Judge Hernandez. Bumalik ako sa pwesto ni Kim at nakinig sa sinasagawang pag-iimbestiga ng doktor. Pasensya na,
May mga tanong kami sa bata na baka hindi nyo kayaning makinig. Okay lang ba, Mrs. Salvador, na nandito kayo sa loob habang kinakausap namin si Ava? May ilang bagay kaming itatanong. Maaaring hindi nyo matatanggap ang sagot ng bata. Tumingin sa akin si Kim. Hinayaan ko siyang magdesisyon. Ayos lang po ako, sir. Gusto ko ring malaman lahat ng nangyari para alam ko kung paano ko haharapin si Nicole. Matapang kong sabi. Kinapitan ni Jacob ang aking kamay. Nagsimula ng investigasyon. Hi Ava, ako si Uncle Dave. Isa akong policeman, kaya wag ka matakot sa akin ha. Tutulungan ka namin para lagi mo nang kasama si Tita Kim mo. Gusto mo ba yon? Tanong ng investigador. Opo, gusto ko po yon. Malambing na sagot naman ni Ava. Pwede mo bang ikwento sa amin kung anong ginagawa mo sa room? Kung saan ka namin nakita? Sa kasinong kasama mo doon? Tinabuksan ni Dave ang recorder sa kanyang kasama. Si Mami po kasi iniwan niya ako sa mga bad na yon. Tapos sa Ate Sheila, hindi siya mabait. Kasi pag dumadating si Mami, binibigyan niya ako ng pagkain. Pero pag umalis na ulit, lagi siyang nagagalit. Kapag humihingi ako sa kanya ng pagkain, papaluin niya pa ako. Saka po may mga boys po lagi sa room namin kasama ni Ate Sheila. Nagkatinginan sila ni Dave at ang kasama nito. Napapapikit na galit si Kim sa kanyang mga naririnig. Anong ginagawa ng mga lalaki? Tanong muli ni Dave. Hindi ko po alam. Basta po nakikita ko sila nakabold po. Di ba po masama yun? Saka po para sila naglalaro minsan po. Pinapalapit ako ng lalaki. Tapos pinapakapit niya po sa akin to. Tinuro niya ang gitnang bahagi ng lalaki. Halos himatay naman sa sama ng loob si Kim habang nakikinig. Niyaya ko siyang lumabas muna. Ngunit nanindigan tong manatili sa loob upang mapakinggang maigi lahat. Tapos ano pa? Tanong muli ni Dave. Ayun, naglalaro na sila ng bounce-bounce. Kasi kapag hindi ko sila sinunod, nagagalit sila, pinapalo nila ako. Meron nga po silang ginaganon. Inuwestera ni Ava ang tila humihit-hit. Tapos uubos sila. Natatawa nga po ako kasi parang hang nilalagay ni Tito Gabriel sa kinikili niyang parang puti. Tapos tawa sila ng tawa para silang baliw. Magagalit sa akin tapos tatawa. Sagot pa ni Ava. Tinapos na ni Dave ang pag-uusap na yon. Pinatay din ang kanyang kasamahan ang nire-record nito. Kinarga naman ni Kim si Ava at inihigatong muli sa kama. Huwag ka mag-alala Jacob, Kim, dahil dito ay siguradong full custody ang magagrant sa inyo. Palalabasin ko na din ang warrant of arrest ng ina ng bata. O paano, mauna na kami. Nagpaalam namang ito at umalis na.